Dito tayo kay Sara Duterte. Mga kababayan. Alam nyo ba? Hindi pa, di ba? Si Sara Duterte, mga kababayan, ito pala yung rason niya kung bakit ito yung rason niya kung bakit ayaw niyang sagutin ang confidential fund. Pakinggan ninyong mabuti at reaksyonan natin, ha? Pakinggan ninyong mabuti at reaksyonan natin. Kung bakit nga ba ayaw ni Sara Duterte sumagot kung saan dinala ang confidential fund. Ito pakinggan natin. Ako, habang inuulit, 2 beses ko talaga to pinapanood. Sabi ko, naintindihan ko naman si Sara. Gets na gets ko. Ngayon, sabi niya, kaya hindi ako sasagot kasi nasa COA na ito. Nasa COA na daw. Okay na sa COA. Ang problema lang, okay na nga. Pero, ang hiling lang naman ng taong bayan, sagutin mo kung sino yung mga apelyidong chichirya. Ang sagot niya dito, hindi pwedeng sabihin kung sino yan kasi para na din sa kaligtasan ng mga tao na involved sa confidential fund. Kasi para daw ito sa national security. Sabi ko, national security, itinanggal na kayo ni BBM sa national security. At saka itong confidential fund na to, para sana ito sa mga may sigalot, may gera, may gulo. Wala naman tayong gera sa Pilipinas. Oy, Ma'am Parisiana, 29 Mix Vlog, maraming salamat sa iyong 5 euro super sticker. Thank you so much po. So ito pakinggan natin We are confident because impeachment is a legal process and political activities are not being wasted. I am not answering because they have no authority to ask confidential questions. And there is a law that prohibits officials gathering information because of their office to divulge it in public. So it's anti-graft and corrupt practices. Sabi niya, wala daw dapat mag-question or magtanong kasi ito daw ay nasa batas na at prohibits, pinagbabawal daw ito sa anti-graft and corruption practices. So sino ba kasi ang gumawa ng batas na magkaroon ng confidential fund? Itong mga politician. Si Pangulong Marcos Sr. po ba? Tanong ko, sino bang may akda nitong confidential fund na to, mga kababayan? 'Di ba? So, klaro naman ang sabi ni Sara. Because impeachment is a legal process and political activities are not being wasted. I am not answering because they have no authority to ask confidential questions. And there is a law that prohibits officials gathering information because there is a law prohibits official gathered information. Meron daw batas na nagpinagbabawal ang mga opisyal na mag-gathered ng information dito sa confidential fund. Ngayon, kung ganun pala ang batas, ang tanong lang naman ng taong bayan, saan mo dinala? Ma'am Christy Chris, maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you so much. Diba? Meron palang batas na pinagbabawal ang mga politician na mag-gathered ng information. No, prohibit. There is a law prohibits. Di ba? So, ang tanong lang naman ng taong bayan, kung merong batas ang mga politician na pinagbabawal na magtanong sila or mag-gathered ng information. So, wala naman po siguro sa batas na ang mamamayang Pilipino pinagbabawalan na tanungin kung saan mo dinala. Di ba? Kasi ang nakasaad kasi sa saligang batas, there is a law that prohibits the authority or politician gathered information. Diba? Sabi niya, prohibit daw, pinagbabawal daw. So, pero wala sa batas dyan na nakasaad na bawal ang mga mamamayang Pilipino magtanong kung saan mo dinala. Diba? Kung ang mga politician or ang gobyerno pinagbawalan, diba? Pinagbawalan na tanungin kung saan mo dinala. Pero hindi naman nakasaad dyan
na pinagbawalan ng taong bayan na magtanong kung saan mo dinala. Yun ang tanong ngayon, Vice President Sara. Kaya hindi ka sasagot kasi nasa batas na daw na pinagbawal, na may batas na bawal ang mga officials na mag-gather ng information kung saan at sino ang tumanggap ng confidential fund. At wala na daw dapat patunayan si Sara kasi na-report na daw yan sa COA. Pero wala sa saligang batas dyan sa artikulo ng confidential fund na pinagbawalan na mag-question ang sambayanang Pilipino. Diba? Bawal ang politician. Kaming Pilipino, nasa saligang batas ba? Wala naman siguro. So may rights kaming magtanong. Diba mga kababayan? Bawal pa lang mga opisyalis magtanong sa'yo kasi nasa batas at nakasaad dyan sa rules ng confidential fund kung saan gamitin. Pero wala din sa rules ng confidential fund na ang mga mamamayang Pilipino, bawal kang tanungin. Kaming Pilipino ang nagtanong, hindi ang mga politician ang nagtanong. Ngayon, paano mo sagutin? Ituturo mo, nandun na sa COA. Paano kung hindi din naman nakalagay sa saligang batas at nakasaad dyan sa rules and regulation ng confidential fund article niyan na pinagbawalan na kalkalin ng sambayan ng Pilipino kung saan mo dinala. Pera ng taong bayan yan. Karapatan ng taong bayan magtanong at maghanap ng transparency. Pera namin yan, tax namin yan. Saan mo dinala? Kung meron pa lang saligang batas na pinagbabawal ang mga official magtanong, hindi kami taong bayan magtanong. Kami ang nagbabayad ng tax eh. Ngayon kung kami taong bayan ang aangal at hindi na kami magbayad ng tax, ano pang confidential fund ninyo? Pera namin yan. Tax namin yan. So kung pinagbawalan ang mga opisyalis ng gobyerno na tanungin kung saan mo dinala ang confidential fund, wala dyan sa artikulo ng confidential fund rules and regulation na bawal ang sambayan ng Pilipino magtanong. Di ba? May karapatan kami. Wala namang nilagay dyan na bawal ang Pilipino, bawal ang mga opisyalis, bawal ang bayan. Kami may karapatan magtanong. Di ba? To their office to bullshit in public. So it's the Anti-Graft and Corrupt Practices Act that will add to cases that may be filed against me. I am definitely not answering questions about confidential funds because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. So wala daw siyang wala daw siyang time na sumagot kasi daw para na din daw 'yon sa tawag dito involved ng buhay ng mga tao diyan sa confidential fund at para na din diyan sa national security. Ngayon tatanungin ko Sara, wala kaming pakialam kung sino yung tumanggap diyan sa confidential fund na involved na mga taong tumanggap diyan. Ang tanong ngayon, paano mo nasabi para sa national security? Minsan wala namang kaming narinig na gumastos ka at bumili ka ng armas para sa pakikipagdigma kahit wala namang gerang nangyari sa ating bansa. Bakit nadali dyan at nasali ang national security? Wala namang gera. National security and people involved. Identity and confidential fund. Bakit nasali ang national security? Wala naman tayong gera. For what? Saan mo gagamitin at bakit nasali ang national security? Ulitin ko mga kababayan. Cases that may be filed against me. I am definitely not answering questions about confidential funds because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit. We have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit who has So, hindi na daw siya sasagot kasi nasa Commission on Audit na daw yan. Nandun na sa Commission on Audit. Ang problema lang kasi, nung iniimbestigahan ito, kung sino-sino yung pinasa ninyo na pangalan sa Commission on Audit, ang lumabas kasi, Mary Grace Piatos.
Nova, Uwishi, Nagaraya. Sinong tanga na Pilipino maniniwala dyan? Ikaw ba naman sa apeliduhan ka ng Jugs Diluga? Gagraduate ka ng elementary. Jugs Diluga, first honor, putang ina, bully ang habot mo. May panahon pa nga na magulang mo, sasaksakin mo bigla eh. Bakit? Ma, ba't mo ko pinangalanan na Dudong Bungal? Dudong Barok. 'Di ba? Bakit ako pinangalanan ng Dudong Bungal? Ma, bully ang abot ko araw-araw. Bakit? Apelido ko Bungal eh. Tapos may apelido pa doon, Harina. Meron pa, Bacon. Merong, ano ba yun? 'Di ba? Sasabihin mo ngayon, kompleto, detalyado, pinasa nyo sa COA. Ngayon, ang tanong kasi, bakit kasi yung mga pangalan na pinasa ninyo sa COA, hindi man nakarehistro sa PSA? Walang death certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So, sino yun? So, ibig sabihin, niloloko nyo ang COA. Niloloko mo ang taong bayan. Bakit ka mag-iimbento ng pangalan na hindi totoo? Diba? Bakit mo ipasa ang mga pangalang peke? So, ibig sabihin, niloloko nyo COA. Hindi lang COA, pati ang buong bayan. Ikaw ba naman pangalanan ka, apelido mo Harina? Diba? Ikaw ba naman pangalanan ka, apelido mo Realme 8? Ano ka, cellphone? Android? Ikaw ba naman pangalanan ka, pangalan mo Fiona? Meron pang apelido Nagaraya, Uwishi. Meron pang Patatin. Utang inang yan. Kent Patatin. Ano yun? Kent Uwishi. Ano? Uwishi? May G. Kamote, Maki Mingo, Dudong Bungal, Dudong Barok. Utang ina Sara, puro bully ang pangalan yan. Pag ako mag-elementary, tas ganyan ang apelyido ko, ay putang ina, makakapatay akong kaklase. Diba? Sunod. Diba, hindi naman tayo tanga eh. Kasi lahat ng pangalan na ipinasa ninyo sa COA, nakikita namin sa 7-Eleven. Diba? Kulang na nga lang dyan, pangalanan mo, 8 o'clock, Tang, Ubaltin, Milo. Diba? The sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential files. In fact, 2 quarters of the Department of Education are already cleared by the Commission on Audit. Plus the fact that, as I said, it is an attack. It is a... Sabi niya, pati daw yung sa DepEd, napasa na din daw sa Commission on Audit, yung 600 million o billion ba yon na hinahanap ni Attorney Claire Castro? Yung issue sa DepEd na 600 billion, napasa na din daw sa Commission on Audit. Ngayon, speaking of DepEd, Sara, hindi lang confidential fund ang peke ang pangalan. Alam mo ba yung nabasa ko sa article sa DepEd? Sa 600 plus na beneficiary mo, 400 hindi totoong tao. 600 plus beneficiary mo sa DepEd. 400 plus hindi tao. Gawa-gawang pangalan. At baka nakalimutan nyo na inimbestigahan ni Senador Rapi Tulfo yan sa Senado na 19,000 ghost employee. Tumatanggap sila ng pera na mag-aral. 19,000 student tumatanggap. Nidawat sila og scholarship. 19,000 kabata. Milyon-milyon ang halaga. Pero walang mga pangalan sa school. Paano mo ma-explain yun? Yung issue mo sa DepEd. 19,000 ghost student tumatanggap ng scholarship pera, pero mga walang record sa school. Tapos sasabihin mo, napasa na sa COA?
Ghost scholarship yun. Ngayon sasabihin mo, okay na, wala kang dapat sagutin kasi napasa na sa COA. Eh kami ang nagtanong, napasa mo nga sa COA. Ang problema lang, yung pinasa mo sa COA ng mga pangalan ng estudyante na tumatanggap ng scholarship na pera, mga walang pangalan. Hindi nakalista doon sa mga school na kumukubra ng milyon-milyon mula sa budget ng DepEd. Yung mga university, yung mga schools, colleges, kumukuha ng pera. Pero yung mga perang kinuha nila, mga pangalan ng estudyante, puro multo. Oh, paano yung sagutin yan? Tapos sasabihin mo, no need to answer because napasa mo na sa COA? I-research nga natin, mga kababayan, 19,000 student beneficiary ghost. Oh, ito ha. Ito, i-research natin. Kasi mahirap kasi eh. Ito ha. 19,000. Ghost student. Para makita natin. Ito GMA News. Sara, napasa mo na sa COA, di ba? Ayan Basahin ko, GMA News yan Senate flags 19,000 ghost student of senior high school voucher program. Sabi ni Sara ha, no need na daw siyang sumagot kasi naipasa na sa COA. Over 19,000 ghost student or undocumented beneficiaries of the voucher program under the expanded government assistance to student and teachers in Private Education Act or IGASP were disclosed at the Senate on Wednesday. Basahin niyo ha. At the continuation of the Senate Committee on Basic Education hearing the implementation of IGASP, Senate Sherwin Gatchalian started by scrutinizing the 2016 and 2017 Commission on Audit or COA report where it found that there were initial 115 senior high school voucher program beneficiaries who were considered ghost student as they were billed under the program more than once in the same school year. Tumatanggap itong mga senior high school or paaralan ng voucher program na pera mula sa DepEd pero mga walang pangalan, walang record dun sa school. So paano yan? Paano yan ngayon? Kaya ayaw mo sumagot kasi nasa COA na. Tapos ang COA naman, hindi din nila alam kasi yan lang ang pinasa ninyo. Diba? Dito. COA Supervising Auditor Emilda Silso explained that those who were considered ghost students are those whose absence is not satisfactorily explained. Those under a specific school unit but who attend in different school or campus. Those listed as enrolled but have no attended classes since the start of the semester. So walang nag-aral, walang pumasok. Those listed multiple times in the same school or in different junior high school. Diba? While the COA official clarified that some are not ghost student, per se due to an error in monitoring the listing of beneficiary, Gatchalian pointed out that since there are refund for their fees, then they are considered as such. Diba? So paano tong 19,000 ghost student? Okay lang, hindi ka na mag-explain kasi nasa COA na. COA pa ngayon ang may kasalanan. Kawawang commission COA. Buti na lang, tumakbong senador si Heidi Mendoza. Kung hindi, siya managot dito. Kawawang COA nito ngayon. Sila na naman ang magproblemang paano nila ito sagutin sa Senado kasi
hugas kamay na si Sarah, napasa ko na sa COA, wala na ako problema dyan. COA na ang mag-explain dyan. Aba, COA na ngayon ang managot. COA na ngayon ang COA na ngayon ang nagpo-problema. COA na ngayon ang mamumura ni Tulpo nito.